The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Patira mo! Patira mo! Patira mo! Sa Tandem Online! And we're back! Siyempre, ito na naman ang inyong inaabangan at lahat-lahat na lang ng mga patir at kanegahan na sasaluhin natin dahil kami po ang tropang maghahatid ng Perwisyong Totoo Lamang! Nako naman ang inyong tandem, si DJ Tess! At syempre kasama natin na nag-iisa si DJ Rico! Yorn, no? Syempre patira sa tandem ngayong araw na ito, medyo may pagka-MMK na naman ata itong... At saka actually ang haba, parang pinutol ko na nga ng konti to eh. Kasi medyo may kahabaan talaga. Pero syempre, lahat po ng patira ay welcome dito sa ating programa. Kaya naman, kay mahaba o kay maikli yan, message nyo lang kami sa ating Facebook page, Patira sa Tandem. At ito po ay galing din doon. Kaya, ito ang sulat sa atin ni sulat Miss na talaga. B. Ayan. Miss B ng La Union. Okay. Ayan. Ito na, pakinggan. Sabi niya dito, hi po, Tandem. Sana okay kayo lagi. Ako kasi, nagiging okay kahit papaano kapag nakakapakinig sa mga kalokohan ninyo. He. Sabi niyo dito, disclaimer lang po. Ito pong mga ipapatira ko ay mahal na mahal ko. Sadyang napapagod lang po ako. Bale, patira po sa mga kapatid at nanay at tatay ko. Breadwinner po kasi ako, Tandem. Mula ng college ako, nagtatrabaho na din ako para matulungan ang parents ko, pati na din mga kapatid. Panganay po ako kaya tanggap ko na expectation sa akin ay ang tumulong sa kanila sa gastusin. Nakapagtapos po ako at 9 years na din akong working sa isang bangko. Nakaramdam lang po talaga ako ng matinding lungkot at galit sa kanila kasi parang kapatid at anak na lang ako dahil sa perang nabibigay ko. Hello? Nagagalit pa minsan ng parents ko kapag para sa kanila, kulang pa ang entrega ko. Pamasahin na lang po ang natitira sa akin. Mga kapatid ko naman, laging nakaasa sa akin. Nakagraduate naman din silang dalawa pero wala pa din silang stable job. Racket-racket lang sila at madalas, ako pa din ang sumasalo sa mga gastusin nila. Pagod na po talaga ako, Tandem. Thank you po sa pag-feature ng aking patira. Again, this is from Miss B ng La Union. Ang lungkot di ba? Sabi sa'yo, ano may iba talaga mga na-feature natin dito. May mga punong-puno ng kalokohan, may mga hindi mo maintindihan kung bakit minatira kasi nakakatawa, nakakapit. Ito parang nakakalungkot naman. At saka partner, recently parang mga, alam mo yung makabagbag damdamin yung mga patira nila sa atin, katulad yan, di ba? Pero sabi nga natin talaga, ito open to sa lahat. Guys, kahit sa lahat na po ng mga, kahit mga medyo intimate, pwede rin, di ba mga katulad yan. Pero ito kasi, sigurado marami makaka-relate dito, lalo't lalo na yung mga tinatawag na breadwinner ng pamilya. Ito guys, pag sinabing breadwinner kasi ikaw yung inaasahan. Ikaw yung parang talaga nag-earn ng money. Yung source nung, para sa family. Di ba? Ikaw lahat. Yun nga lang kasi minsan talaga may pros and cons ito Pero unahin muna natin syempre yung mga advantages kung ikaw ay isang breadwinner. Syempre, andun yung fulfillment dahil nakakapag-entrega ka. Ikaw yung parang tinatakbuhan na ng pamilya, nakakapag-give back ka na kung tutuusin At sa mga, alam mo yun, sa sakripisyo ng iyong papa and mama or kaya yung kapatid na tumulong man sa'yo. Pero, sabi nga namin, lahat ay may limitasyon. Okay? Hindi yan pwede na parang perpetual ka na dyan or kaya sabi natin forever ka na dyan. Diba? Na magiging ganyan. Kasi to the point, partner, ito marami din tayong mga kaibigan. Well, in fact, ako nga din, naranasan ko yan. May mga kaibigan din tayo na, alam mo, very common ang sinasabi nila, nalilimutan na nila ang sarili nila. Yun yung nakakalungkot. Diba? At saka, ang nakakalungkot sa sulat niya, yung parang, ang pakiramdam niya, ganun kasi yun pag napapagod na ang isang tao. Ang pakiramdam na lang niya is that, kapatid at nanay na lang siya dahil may nabibigay siya. Yun nga so parang meron din siyang fear kahit papano na parang, so kapag hindi ba ako nakapag-entrega ngayong sweldo ko, ibig sabihin hindi nyo ako bate? Parang gano'n, hindi ba ako bet? Kasi correct.
gusto ko sanang bumili ng ganito. So kapag ba hindi ko binigay yun, parang hindi nyo ko ituturing na kapatid at anak ngayon. Yun nga eh. Kinsenas na. Eh, Yun lang naman yung na-imagine ko na parang feeling ko nasa ganung stage siya. Kaya parang nakakalungkot. Kaya sabihin na natin talaga, Oo. kasi nakakaramdam, isang breadwinner nakakaramdam na ng ganyan kapag mahabang panahon ka nang naging breadwinner. 9 years kasi. Oh, diba? So, susumahin na. Kasi Dekada. working student siya ng college. Oo. So, nagtatrabaho na rin siya noon. So, 4 years yun. O, tapos 9 years na working siya after na gumraduate. Eh, di ilang taon nga yun, Rico. Eh, di ang Oo, tagal nga. 13 years. O, talagang isang dekada, magdadalawang dekada. So, no gagawin? Diba hashtag? Oo, ano gagawin? Ayan na naman tayo. Oo. Hindi, pero kasi di ba partner, totoo, kaya sabi ko, mararamdaman mo talaga bilang isang breadwinner kung gaano may kalabisan na ba? Or masasabi natin, kayang-kaya mo pa eh. Di ba? Pakiramdam ko, Rico, nandun na siya kaya niya nararamdaman yung pagod. Kasi I'm sure nung mga unang taon yan, fulfilling para sa Oo, pakiramdam totoo niya yan. yung gano'n di ba? Kaya lang, ako ang nakikita ko kasi marami na rin tayong storyang mga narinig na ganyan. Kaya nararamdaman ng isang breadwinner na pagod na sila at parang burnout na sila. Kasi nakikita nila na yung mga tinutulungan nila, able naman na eh. Totoo. Kung tutuusin, kagaya niyan, yung dalawang kapatid niya graduate na, so bakit raket-raket lang? Dahil Totoo. ba kasi inaasahan niyo si ate. Alam mo yung kaya pa yun yung feeling ko nararamdaman niya na so wala ka pa ring stable job, raket-raket lang. Sa bagay kasi nga naman nandito si ate. Oo, mga Bakit ka ganun. mag-e-effort? Kaya siya napapagod kasi nakikita na niya na sandali lang, bakit parang habang buhay na ba ganito ang setup natin? College graduate din sila. Yung nanay at tatay, for sure. Sige, sabihin na natin, given talagang hindi niya kayang i-give up yung entrega sa nanay at tatay niya. Pero, di ba, parang sa mga magulang din, learn to appreciate yung mga breadwinner. Kung sila po ang source ng funds, di ba, baka pwedeng lambing din or maparamdam nyo din sa kanila yung appreciation na gano'n. Hindi yung parang, ay kulang to, may babayar. Yung parang irita ka pa na ni-receive yung entrega kasi parang feeling mo kulang pa. Yung natitira lang pala kay bakla, pamasahe na lang niya. Yun nga eh. Diba? Kaya yung sinasabi ko talaga sa partner, yung ibang mga common na kwento nila sa akin, nalilimutan ko na sino ako. Nalilimutan ko na rin ang sarili ko to the point na meron akong kakilala partner na hindi na rin nakapag-asawa dahil sa pagiging breadwinner. Alam mo, diba? ang lungkot kasi syempre dapat dumaraan ka sa ganun eh, pero na-bypass mo eh dahil sa kagustuhan mo na sumuporta ka na lang. Minsan it's a matter of choice eh. Kumbaga parang eto na nga, ang masaklap kasi dito sa nangyari parang namihasa na yung namihasa na yung mga kapatid mo, lalong-lalo na kaya ako nga kayo pinag-aral para matapos at magtulong-tulong tayo. Correct. Diba? Hindi ang labanan kasi natin dito hindi ako, dapat tayo. Kasi kumbaga parang meron tayong shared responsibility. Hindi ko to responsibility alone. Kasi di ba sabi nga, kumbaga parang, mayroon din tayo naaalala tungkol dun sa sinabihan lang ng ganyan. Sinabihan lang kaya ako kayo nangingiwenta ka na. Ikaw pa yung sagot sa kanya. Ikaw na yung masama. Ikaw pa yung gagawa ng masama. Ikaw pa yung lalabas na masama. Na parang, so nangingiwenta ka na. Di sana, hindi ko naman hiniling na. Ayan na tuloy. Nagkakaroon na tayo ng problema dito. Kumbaga parang minsan hindi masama bilang isang breadwinner na magsalita ka dahil nasasaktan ka na eh. Di ba? Kung ipit na ipit ka na eh. Kumbaga parang, eto na, sabi ko sa inyo. Kaya di ba alam na napamasahe na lang yung gumagano pa parang bata. Hindi pa kasi alam mo dapat. Tapos umihik-bihik siya parang bata. Gumagano. May mga uhug-uhug pa siya. Lumalabas pa. Oo. Alam mo, bakla, ako para sa akin, ito partner, seryoso Alam mo, Miss sige. B, huwag ka tatawa. Oo, hindi ako tatawa. Prepared ako dito. Saring lang. Prepared ako dyan. Miss B, i-honor mo yung pagod na meron ka or nararamdaman mo. Sana i-acknowledge mo finally and for the first time na ikaw naman. Kasi hindi naman ibig sabihin na maglalagay ka ng boundary or kakausapin mo sila about it. Mababawasan yung pagmamahal mo sa kanila. Hindi ganun yun eh. Alam mo kung tutuusin, mas matutulungan mo pa yung pamilya mo na maging mas responsable sa buhay. Correct. At tumayo sa mga sarili nilang paa kapag nagbigay ka na ng limit. Kusapin mo sila, mga kapatid, bro, sis,
Miss, ganito ha, kasi tumatanda na ang ate, alam nyo naman, matagal-tagal na rin na sapo ko lahat. Wala naman, hindi masaya akong ginagawa yun. Matagal-tagal na rin akong tigang, mga ganon. Oo. Sabihin mo, di ba, kasi natadiko ko na rin yung nandito. Hindi na kasi siya talaga maayos pag lumalabas. Pag lumalabas na, parang perlas-perlas na nga siya. Parang kaya ko na siyang gawing kwintas at bracelet kasi talagang na matigas. Diba, binibiro ka lang namin, Miss B, pero diba, pwede mo silang kausapin ng gano'n na, baka naman this time, tutulungan kita. Gusto mo ba i-refer kita sa work para may stable job ka? O ikaw dito ka magaling, kilala kita magaling ka dito, pwede ka mag-apply sa ganyan. Gabayan mo sila sa ganun kasi si ate, gusto ko na sanang makaipon para sa sarili ko. Gusto ko sana maintindihan nyo ko, mapa, okay lang yun. Talaga magtutulungan kami para sa inyo kasi kung wala namang source of income yung mga magulang ninyo, talagang tutulungan nyo rin sila. Correct. So, hindi ibig sabihin no, na kapag kinausap mo sila sa ganung aspeto, magiging masama. Kasi minsan takot lang tayo, Rico Oo. Minsan kasi nag-iisip na tayo agad ng magiging reaction nila. Overthinking. Kasi overthinking. Baka magalit kasi mga ganito. I-try mo muna. Diba? Kagaya nung sa pelikula ni Vice Ganda, diba? Parang breadwinner din yung topic niya sa MMFF. Ganon din parang nagising lang naman yung pamilya niya nung nagsalita na siya at inilahad niya sa pamilya niya yung damdamin niya as breadwinner Kasi diba, hindi naman, alam mo yun, sa thinking kasi ng mga kapatid at magulang mo, nasanay kasi sila ng ganon at akala nila okay na sa'yo na habang buhay ganon. Kasi, kung may, hindi ka nagsasalita. Oo. Hindi ka nagsasalita, kala nila okay lang sa'yo. To the point na parang sila to the point na parang ito na partner yung sinasabi natin na hindi nyo man lang ako kinukumusta kung okay pa ba ako. Yes. Ayan yung mga litanyahan ng mga pelikula, yung mga ganyan. Di ba? Ang daming pelikula ganyan. May pelikula ganyan si Marian Si Marian Rivera tsaka si Richard Gutierrez ba yun? Parang nagwawala siya sa sala. Sa inyo, wala ko mabusta sa akin. Naging TikToker. Visit na yan. Di ba? May ganung eksena. Parang ganun ka magsabi, isang breadwinner, biglang na ganun. Parang nagkakainis na kasi kayo Sabi mo. Parang sabi ng mga kapatid mo, ate, magtrabaho ka na. Magtrabaho ka na lang. Ate, what? Sabi mo gano'n, magtrabaho ka na lang ate, hindi ka na namin naririnig kasi. Hindi kasi talaga minsan may mga part kasi na nami-miss out tayo bilang isang breadwinner. Sige, magkiki-breadwinner tayo kay, dito kay Miss B, di ba? May nami-miss out tayo in a sense na hindi tayo nagsasalita, hindi natin inaamin ang totoong nararamdaman natin, hindi natin sinasabi sa kanila na sumusobra na. Hindi natin sinasabi sa kanila na dapat sana tulong-tulong tayo. 'Di ba? Kumbaga parang alam mo kung magkakapatid kayo, dapat nga ganito nga kaya sinasabi ko sa inyo yung shared responsibility. Panganay pinaaral si ikalawa paaralin si ikatlo. 'Di ba dapat sana ganoon kung tulong-tulong talaga kasi wala na kayong magagawa. Hindi niyo naman na pwedeng sisihin ng mga magulang niyo na kasi dapat mga magulang totoo naman, okay? Totoo na ang magulang talaga dapat ang sumasagot, responsibilidad nila, obligasyon nila. Pero kasi wala na, ayan na yung sitwasyon niyo At saka kung senior na yung mga magulang mo, yun din, magtrabaho nga kayo diyan. Diba? Gagawin, ayan na naman, gagawin. Yun na nga yung sitwasyon At saka diba? paano, nakakatakot kasi na part dito, hindi nyo ba naiisip, paano kung halimbawa bigla na lang ako nawala? Bigla na lang ako bigla may nangyari sa akin. 'Di ba? Bigla halimbawa ako kunin ni Lord, ano mangyayari sa inyo? Hindi ba nakakatakot na parang nasa comfort zone na lang kayong lahat tapos nakasandal lahat kayo sa akin. 'Di ba dapat 'di ba meron din tayong pagkukusa na sana tulong-tulong tayo kasi pamilya 'to Hindi to parang alam mo yung parang hahanapan ko na lang kayo lagi ng kakainin, pakakainin ko na lang kayo ganyan tapos kayo wala kayong gagawin. Hindi pwede, hindi mag-work out yung bilang isang family. Di ba? At saka, alam mo, maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na sa una, kung hindi man nila maintindihan, darating ang araw na pasasalamatan kanila na pinakawalan mo sila at hinayaan mo sila ang maging responsable sa mga sarili nila, especially sa mga kapatid mo. Totoo yan. Kasi ngayon,
wala silang wala silang sense of parang responsibility na, ay, kailangan ganito na ina-achieve ko at this point in my life. Kasi nga, hindi nandiyan naman si ate. Oh, kita muna kami ng mga tropa. Session muna kami. Ganyan. Noma muna. Gala-gala. Tagaytay, EK. Correct, yun. Sarap buhay Next week naman may racket ako, may 2.5 ako next week. Okay na yun. Kasi nga, nakaasa sa'yo. So sabihin mo, mula ngayon, wala ko ibibigay sa inyo ha. Ang pera ko ay para kay mama at papa. Kayo, suportahan ko kayo pag kailangan mo ng pamasahe papunta sa pag-a-apply mo, sasagutin ko. Pero yung mga tipong normal na binibigay ko sa inyo para hindi. Kailangan nyo humanap ng stable job para masuportahan nyo yung mga sarili nyo sa mga gusto nyong gawin sa buhay at makatulong kayo kay ate para matulungan natin si mama at papa. Ganon. Correct. Diba? Tsaka nasa talaga yan nasa pagdidisiplina mo. Kumbaga parang sabi ko nga kanina may na-miss out ka. Baka yan nga yung sinasabi natin na kada hingi, ginagawa ka na lang ATM. Bigay. Diba? Para ATM ka na lang ang tingin nila sa iyo. At sinabi mo doon sa patira mong yan, dumating na sa punto na parang ganyan na ang tingin sa'yo, talagang minsan dapat mag-move out ka. Or ang sagutin mo na lamang tama si partner, mga magulang mo. Di ba? Ganun. Kasi bigyan mo sila ng parang alugin mo sila, parang ganyan, sister. Alugin mo sila kasi hindi nila nararamdaman dahil nga nasanay sila for so many years na ay si ate nandiyan naman. Ipakita mo sa kanila yung possible scenario. 'Di ba? Na parang gano'n na pala nakakatakot, 'di ba? Di kumilos naman tayo kahit papaano. At saka pwede mo naman hindi naman sa tinuturuan kita na parang tiisin yung mga kapatid mo. Hindi namin tinuturuan na parang gano'n ang mangyari, pero minsan ipakita mo kasi nasa sayo talaga yan. Ipakita mo yung possible consequences or scenario sa kanila na para nang sa gano'n mapukpok na sila. Kumbaga pako yung mga dating kasi nila sa akin Alam mo, pag hindi mo pinukpok, hindi sila babaon. Nakikilos, hindi babaon. At saka ano ba yung mga kapatid mo, pag ba nakapag-asawa yung mga yan, mga prinsipe o prinsesa yung mapapangasawa niyan, na talagang kahit humiga na lang sila sa pera, okay sila. Hindi. Ang possible scenario niyan, makakakilala sila sa labas, sa kakilala, sa katrabaho, sa racket-racket, tapos mai-in love. Tapos, ano mangyayari? So, pag nagkaanak yung mga yan, ikaw pa bibili ng gatas niyan? Yun nga Tapos mamaya, ang masaklap pa yan, dun pa rin sama-sama pa rin tayo sa isang isang bahay. Yun yung sinasabi namin sa'yo ni Rico na kailangan mo silang turuang tumayo sa sarili lang paa. Kasi pag wala ka, pilay sila. Paano sila sa buhay, te? Correct. Wala silang parang, paano ba to? Sandali. Nabaliw na ang mga kapatid dahil ang munyeka hindi na magbigay ng entrega. Ay, Diyos ko, day. Okay, so ayaw ko naman din patayin yung character dito ni Miss B, di ba? Pero kasi worst comes to worst, paano? Ano yung halimbawa, namatay ka, sabi natin ganun na lang. Kasi ito yung pinaka-worst na nakakatakot na mangyari sa isang breadwinner Mawala siya talaga, di ba? Parang ganun. Paano yun, halimbawa, dudungawin mo sila sa langit? Ay, kawawa naman sila. Correct. At saka, di ba, parang ganun Alam mo, yung mga magulang mo, maiintindihan ka. Tama talaga, naturuan mo na sila habang maaga. Na minsan tiisin mo talaga para lang matuto sila. Kasi mahirap yung katulad ng ginagawa mo na binibaby mo to the point na parang ang tingin na lang talaga sa iyo, ay, support system ka Mama, ikaw pa yung kikwentahan. Hindi mo kasi ako tinulungan kaya nagkaganito kami. Di ba may mga ganyan? Okay. Di hotdog. Hotdog. Diba? Parang minsan ang sarap ganunin na lang Kaya nga. Kasi ate, ganyan-ganyan sinanay mo ko na tapos yun. Tapos biglang sabi mo, hindi mo na ako tutulungan. Ano yun? Ganyan. Sabi mo sa kanya, bala ka. Mga ganyan, di ba? Kaya, ganun talaga. Diba? Kaya nga, ganun talaga ang buhay. Hindi nyo talaga maintindihan. Hindi kayo talagang pumupunta sa ganitong chapter ng buhay ninyo. Di ba? Mahirap kasi yung ganyan talaga. Mahirap mong ipaunawa hanggat hindi nila nararanasan. Totoo yan. Di ba? Kaya dapat ganon ang gawin mo. Asya, tirahin na nga natin itong si breadwinner. Tirahin ang mga kapatid na asang-asa at ang mga magulang na hindi masyadong marunong mag-appreciate. Go! Yan yung sinasabi talaga natin na minsan talaga nasa breadwinner din ang susi para kumilos ang lahat Di ba? Kaya dapat ganon ang gawin natin. Pero kung halimbawa, ikaw naman yung breadwinner na sapat-sapat naman talaga, huwag kang mag-alala. Mga magulang mo na lang sana ang sagutin mo. Tapos, bahala na yung mga kapatid mo. Kumbaga, parang pakita mo sa kanila paano gagawin. Di ba? Tapos, susundan ka na lang. Malay mo, susundan ka na lang dahil idol ka nila. Di ba? Mga ganyan. At saka lumandi ka na, sister. Go na!
Di ba? Natadikoko na. Sis. Kasi parang mga ilang taon na siya. Kasi siguro pa nga mga 30 or 30 plus na. Kasi 9 years after graduation. O 40s ka na. Ano ba yan? Sis. Kaya nga, push na, go, mga ganyan. Di ba? Para ma-explore mo naman kahit papaano at maramdaman kung paano suportahan ang sarili mo namang pamilya. Correct! Mga ganyan. Build ka naman ng sarili mong family, sister. Correct, di ba? Mga katulad niyan. Kaya mag-build, bahay-bahay ka na dyan, magsarili ka na. At nang sa ganon, syempre, maramdaman mo rin kahit papaano yung sinasabi nga natin dito na yung pinaghirapan mo at yung mga natutunan mo nadadala mo na ngayon. Nararamdaman mo din na para diba? for you din. Ganon! Correct. At saka yung mga kapatid mo, hayaan mo yan. Alam mo, may naniniwala, dugtong lang natin, naniniwala naman ako na kapag tinanggal mo yung suporta sa kanila, may survival instincts yung mga yan. Oo naman! Ko college graduate, Rico. Correct. Diba? Para wala naman tayong problema sa mga rumaraket-raket. Mataas ang respeto natin sa mga raketero at raketera kasi ganyan din naman tayo, Rico. Correct, bukod sa mga yan. regular nating mga ginagawa, rumaraket on the side din tayo. So, mataas ang respeto natin sa mga ganyan, masisipag yung mga yan. Ang sinasabi lang natin, dito kasi sa sitwasyon ni Miss B ng La Union, medyo parang hindi masyadong napipiga ang productivity ng mga kapatid dahil nga nakaasa sa atin. Mga pa-ML na lang, mga ganyan. Baka mamaya misinterpret tayo ng mga pa-woke dyan ng mga netizens, ha? At mamaya, tigil-tigilan nyo kami, baka sampalin ko kayo isa-isa. Galit na. Di ba? Tigil-tigilan nyo kami, ha? Tigil-tigilan nyo yung pagiging Gen Z, mga generation beta nyo dyan, kung ano-ano pa mga kayo, ha? Pawok kayo dyan, mga bash-bash kayo, ha? Diyos ko. Ay, nako, yung mga pawok nga dyan, nako, na may patira nyo na yung mga gusto niyo ipatira dito, makibahagi naman kayo ng programa natin sa Spotify at sa YouTube. Like and follow ang ating Facebook page na Patira sa Tandem. Okay? Correct. At saka mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin. Padalihin naman yun. Tama. At namamot netong mga to. Kaya nga. Naman. Nadadaan-daan na nga yan sa mga FYP ninyo. Hindi nyo pinapansin. Pati yung TikTok natin, may TikTok din. Gawan nyo naman kami ng konting, alam mo yun, sense naman sa mundong ibabaw, mga ganyan. Show some love naman, mga SPN. Meron po kaming TikTok, Facebook, YouTube, Spotify. Please do follow us, like our pages, Patira sa Tandem. At wag nyo pong hahayaan na kami-kami lang talaga. Please lang. Oo, mga ganyan. Diba? Para masaya naman tayo. Totoo yan. Ako naman. At lalong-lalo na syempre sa Spotify, hello po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat. Palaguin nyo rin po yung ating community dyan. Pwede rin kayo magpatira, mag-message lang kayo sa aming Facebook. Alright? Maraming salamat na naman syempre sa ating mga patira ngayon. Hanggang sa susunod na episode, syempre, kasama ang tropang maghahatid ng Perwisyong Totoo Lamang! At syempre, kasama ko pa rin ang aking pak na partner na shoot sa jar mula sa other side, si DJ Tez! Yes! At syempre, di ba kukompleto ang good vibes at kalokokan friend talaga naman kasama natin, si DJ Rico with an A. Yon, at syempre, ito po ang Patira sa Tandem! Bye! Patira mo sa Tandem Online.